ayaw nato nga may mutaas sa ato, so ato i-destroy ang uban nga naningkamot mga lagat sa Ginoo kay di nato gusto nga absan sa uban. Batasan na sa mga selfie. You know what you need to do? Maayo man kamo kay Dudoy, kamong mga men, ang dapat tunimoon, pusin up. Kaya Dudoy, keep up the good work. Salamat na pagwala si pastor, napustan ka na, ikaw na magabarot sa pulpito. Instead of criticizing his sermon, na mas maayo ka mo, encourage him. Amen. Ayaw si Dudoy kay pastor. Kaya nangandoy mo kanunay na ako na pilmi ang mudala. Kaya ako na kanunay ang inyong paminawan na may suwag sa pagbuo. May mga panahon na di ko makabarong kaning pulpito. And that's why God is raising up men na in my behalf, in my absence, mayroong makabarong na makakawin sa inyo. You need to appreciate these men and women that are used by God. Amen. Help you grow in your faith. Mga sosyal kaminsan, gusto natin high class na picture. Gusto natin ng magaling, pero kita po nagapatay sa atong kaugalingong guideline. Kung ano ang wala ang kasulatan, Moses was not able to enter into the land of Canaan. Kaya mismo ang mga Israelites din ang nagpasupok kanila. Hangtod na bunalan niya ang bato kadua na bawal yun sa harapan ng Diyos. So, hindi siya nakapasok. Palagi tayong puno ng accusation. Hindi mawala ng accusation ng mananampalataya. But seldom we can hear accusation from believers. Amen? Amen. Kung sabihin ko sa'yo, pag-uwi ninyo, marami na naman kayong bagulto. Marami na naman kayong ibida dito sa inyong balay. Alasigin na sulti ng mga negative, apil na ng wali, apil na yung mga tungog ninyo, apil na ka na ang mga kakulangan ng siba. Si Juan Mangot, si Mamumanggot ni, no, nang nasulti ni Pastor na, kay mga ni Mauna. Selfie. Amen. Imbes na hindon mo, naigok mo sa mensahe, mag-usap ka. Wake up call sa ato sa Ginoo to, maningkamo ka, may pagkukulang ka. Imbes na maging humble ka, ang manudlok kang ato, mga tundok sa ulan. Selfie. Amen. So asa pa doon ang selfie number 6. Hindi lamang ang selfie wind up. Wanting things that don't belong to him, covetous, ikana, boasters, proud, blasphemers, false accusers, ang pang-anim, selfie, wind up, rejecting correction. At ang word na ginamit sa Bible, despisers. God will reject ka ng correction. You despise. I-despise mo ang correction. Imbes nga mo ingon ka, salamat pastor, na inukugin kay manuhan. Salamat pastor, you remind mo ko. Ano dahil ang reaction pag nawalihan ka, mulago ka, masuko ka, na dahil ang paghahig ka dahil sa atong mga tampugo, paghahig ka sa atong mga kasing-kasing, why? Because nanditiyan ang batasan na mo-despise sa correction. Ano ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebrews chapter 12? Hebrews chapter number 12. Sabi na diyan sa verse number 5, for ye have forgotten the
exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Huwag kang mag-despise ng chastening ng Panginoon. Pag na-rebuke ka, huwag kang mag-react. Thank God, say Lord, thank you for reminding me. Amen, amen. Mahalata minsan sa inyo, pag ang mensahe dito ay mensahe na talagang minsan nire-reprimand ko kayo, kinukurek ko kayo, like this message tonight, pupunti kayo mag-email. Pero pag ang mensahe namin ay pag-dahil at pang-encourage sa inyo, talagang mo ang email. It only shows the proper attitude of discussion, correction. Ayaw natin mapagandungan, ayaw natin masabihan, ayaw natin palalahanan. Papaano hindi tayo palalahanan kung kaya magyari sa ating mga buhay. Tingnan ninyo ang dami natin siya kung magpapagandungan ko at hindi tuloy sa inyo. 27 years na ang simbahan ito. Hindi tayo nalago, hindi tayo nalilito, hindi ka masapat. Amen, amen. Ang uban sa murag banal, righteous kayo, madili mo gaming kay murag wak kasala. Lahat tayo ay pagtutulan. Kausapin mo sarili mo. Ikaw nakaalam kung anong pagtutulan mo sa simbahan na ito. Come church attendance. Pasado ka ba? Perfect ba ang pag-a-attend mo ng simbahan? Suportado mo ba? Okay, lagay natin ang pangalawa. What about giving? Kausapin mo sarili mo. Nagbibigay ka ba ng tama? Are you really an honest tither? An honest giver of your commitment? Dalawa pa lang yan. Marami na sa ating guilty. Almost sa labas. Amen. Sa prayerful ba tayo sa ating simbahan? Sa sunwiling pa nga ba, ang mas marami ang guilty nito. Ha? Hindi, murag. Magpa-taas-taas tayo ng ulo na ito. Murag asip dito na. Have any shortcomings at all? Kita mo email. Pag nag-email tayo, hindi lamang nag-email tayo na nag-agree ka nga maayong mensahe. Nag-email tayo ay para tinatawag nato ang reprimand, ang rebuke na nagmumula sa salita ng Diyos. Amen. For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he that the Father chasteneth not? If ye without chastisement were of all our partakers, then are ye bastards and not sons. Hindi mo unahan ng hindi mo anak. Hindi mo kasabhan ng hindi mo anak. Pag anak ka sa Ginoo, kasabhan ka sa Ginoo. Amen. Pag hindi ka ginakasabhan sa Ginoo, bastardo kita, hindi ka mga kinuod na luwas. Pag nakasala ka, sige ka nagpakasala. Nag-backslide ka, kita mo atin, inconsistent ka sa ating pag-atin sa simba. Imbes na Domingo mamlaga ka, imbes na Domingo nakaka sa nating kalihukan, imbes na mag-alagat ka, mungundang tagpangalagay. Yan ay mga bagay na dapat natin ilagay sa tamang punto. At tayo kinukulit ng Panginoon sa bagay na yan. At tayo na tinatamakan din, pasalamat tayo na talagang tunay tayo na. Siya ay nakikiusap sa atin. Siya ay nakikiusap sa atin. Yan ay patunay na anak tayo ng Diyos. Amen, amen. Walang disiplina, walang chastisement, hindi tayo totoong Christian. We are not real children of God. We are bastards, sabi niya. Malapit ng anniversary natin. Kung sama ng ato, mga plan. As if we are not yet prepared to face the 27th year na nandoy ang mga taga-Manila na maka-attend sa ating anniversary. Brother Scott was saying
maningkamot ko, pastor, pero di ko kapasagin yun kayo kaya sa may mga problema ang planta. Pero how I wish I could come to Cebu and attend the anniversary. I really miss the church. Wala kahit itong King James Conference, plano na doon. Nakapalit ka sa mga ticket. In fact, may naanagin sila package at ticket na buong pamilya. Nag-change ng ilang araw dahil lang nasa pressure sa kanyang opisina. So sabi niya baka sa anniversary, pero sabi niya, di na po mangako, pastor, gagasin makwan ka sa Ginoo. Ito sige lang kasabot ko. Ba't nakita mo ang kauhaw nila ang mga ulit nila? Na ang desire na at least makabisita man lang sa own church. Pag ikaw dugay-dugay na wala ka ulit sa imong kaugaling mong balay, nanilingan ka o bakasyon ka sa laing nasod, grabe ang pangandoy mo makaulit. May mga panahon na kung diri pa lang ka o makatulang kong Amerika, siguro di na yun kumingawon. Pero pag-abot mo dito, duwa ka pa lang kasimana, mingawon ka na. Kaya tinuod lang yung pulong na there is no place like home. Amen. No place like home. So, maningkamot ka. Tanan na membro, I challenge you tonight. Let's think for a while. When we go home tonight, pangutan ko na ito, saan ako, napaka-selfish na ko na Christian. Sa itong mga punto na ito, ako ba'y nagiging biktima ng itong mga bagay nito? Nagpakabanat ba ako? Agresibo ba ko na Christian sama sa una? May mga changes ba sa akong pinaiyak? Na sa una, humog pa man ko ng response sa mensahe at sacrificial pa ko, generous pa ko, involved pa ko sa mga gawain na ganito, karon murag nawala ang gugma ko. Time to make an inventory for yourself. Ayaw pa kumulbungol. Kaya ang distraction is very short. Ilang bisis ka mapagmangnuan at sinigang pagmulbungol, set aside lang sa mga wake-up calls na ito, mga reminder ng Panginoon, soon destruction will come. At wala nang tinatawag na remedy. Look at Proverbs 29. Mahirap magwali na itagok natin ang totoong kondisyon ng ating simbahan. I can preach a message about different topics, and I have done that from the past few months. Marami tayong mga encouraging topic na dinala. Pero hindi malalis at hindi natin pwedeng takpan ang atong mga mata na hindi natin hanapin ang tamang isyu sa ating simbahan ngayon. Kaya kung totoo lang ta at honest tayo, ikaw at ako nakaalam na malalim ng binagsak ng ating simbahan. Are you with me? Amen, amen. Baka nagdahong ka ba o ang tanan? Kung spiritual ka and mature, you can discern. We are not growing up. We're not moving upward. We're not even moving the same level. We're not stagnant. We're going down. From finances, from attendance, growth of our ministry, we're going down. And that's why mahirap mag-preach na kalimtan ang kondisyon ng simbahan. Proverbs 29, verse number 1, He that being often reproved, hideth his neck. Siya daw na palagi na nire-reprove, pinapalalahanan, kinukurek. Kung sa ato katermino, kinawalihan, kinapahingangnuan. Pero ang unsa, kahit